about the film, so please feel free to share them online and use our hashtag Pablo, hashtag Una Short Film, and hashtag Una Premiere Night. Make sure lang po na hindi po tayo mag-share ng spoilers, okay? At syempre, gusto natin na maranasan ng iba yung suspense, yung thriller, yung talagang hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod na scenes. Grabe! Yung puso ko, nag-worry din ako. Naku si Lola, ano nangyari? Ang dami kong tanong, kaya kailangan ito ng isang mahabang series. Naku! Agree ba kayo, everyone? Grabe! And also, grabe yung emotional journey na pinagdaanan natin dito. Talagang watching this all together. And really, this was a fruit of the hard work and dedication from everyone involved. Kaya naman po, we would like to thank our friends who helped make this very personal project into a reality. 1Z Entertainment, palakpakan po natin ng 1Z, of course. Robinsons Malls and Robinsons Movie World. Palakpakan po natin silang lahat. And sigurado ko, ang dami nyo nang gustong tanungin kay Pablo. Tama ba? I'm sure excited na kayo makipagkwentuhan sa kanya. Meron tayong mga thoughts na bumabagabag sa atin. Kaya, let's put those thoughts to rest. I-prepare na natin ang mga questions natin because we're about to start the discussion kasama ang ating pinuno na si Pablo. Balakpakan po natin siya. Merienda! Ang tanong ko lang po kayo. Grabe, Pablo! We're so proud of you! Oo, upo ka dyan. Tapos ako iikot-ikot lamang. Yan, because ikaw talaga ay ang ating man of the hour. Grabe. And so, I think we can get things started. First question. What inspired you to create this film? Diba? Ha? Ayan, to check natin ang ating mic. Yes. Yun nga po, nabanggit ko po kanina, college days pa lang, mahilig na po akong act talaga. Tapos nung sumasali ako sa mga club, theater club, ganyan, nung high school. Tapos mga extracurricular. Pampatagdag grades, anyway. Tapos po, nung nag-venture na po ako sa SB19, na kahibigan ko naman po yung na-amaze po kasi ako sa mga movies and films. Kapag nakikita yung visuals, tapos may scoring na maganda, yung sound design, everything, parang merong part of me na natatouch talaga na sabi ko, one time, gusto ko rin makagawa ng film na kung posible ako rin yung makapag-score or kami na lang kapatid ko yung tumabaho ng mga sound design and everything. Tapos po na dito, nabanggit din ng mga kating ko, sina Sayan, sina Justin, why not create a short film? Ito po kasing short film, parang prequel siya ng buong storya ng dalawang album ko. So, parang kapag nakita nyo yung sa Lalo na nakakulong siya, kasi nagalit siya sa mundo. So, parang yung prequel, ayun po yung dahilan kung bakit siya nandun sa Superman. So marami pa tayong aabangan, no? Hindi natin, titignan natin. Sigurado, kailangan tuloy-tuloy yung kwento dyan. Diba? Alam niyo rin yung mga sinasabi, minsan yung pag na-interview ng mga tao paglabas ng sinehan. Grabe, ibang-ibang Pablo yung mapapanood nyo dito. Sakto, no? Ibang-ibang Pablo. Or baka naman ito talaga yung inner Pablo, yung meron kang gano'n, di ba? Meron kang ganyan, naku, tapos nasugat ka pa, naku. Ayan. And also, before natin tumuloy sa ating mga questions, aalis na kasi sina Stella at Justin. Bye-bye. Oo, pupunta sila sa SB90s, di ba? Ayan. Kaya, can we say goodbye to them lang kasi may pupuntan pa silang engagement? Ayun na. Yan, and si Justin din ang gumawa ng screenplay with you, tama? Yes po, yan. Si Sayan. Andun sila. Congratulations sa inyong grabe first screenplay and break a leg sa inyong performance mamaya. Palakpakan natin si Justin and Stel. At salamat na talagang kahit na meron silang performance, talagang hindi nila palalampasin itong premiere night ng Una. Kaya naman, grabe. Bye guys! Thank you very much! Teka, di ka ba sasama doon? Hindi naman. Okay. Nagtaka rin ako na, teka.
Ayan. And then, alam niyo yung, as I mentioned earlier then, and you mentioned earlier, Justin was very involved in the creation of Una. So, paano yung naging dynamics? So, sino yung nag-pitch ng kwento, ito yung naisip, paano kayo nag-collaborate dito? Sayang wala si Justin. Ay, pabalikan ba natin? Hindi ko po masabi kung paano ako makipag-collaborate pero napapanood ko sa mga interviews nila, ano daw kayo, makulit daw po ako eh. Pero kasi po, siguro mahirap ako katrabaho, pero kasi hanggat hindi ko naiintindihan yung mangyayari. Lagi ako makipag-argue. Or ganun po ako makipagtrabaho. Until ma-plansya namin lahat, tapos nandun na kami sa same page. Ganun po ako magtrabaho. Pero hopefully, hindi naman ako naging mahirap makatrabaho. Wala na kasi si Justin, tatanong ko sana siya. Mahirap ba ako makatrabaho? Pero yan po, nandun kami sa studio. Kasama ko rin yung kapatid ko noon. Nakikinig lang siya. Hindi ko alam kung bumabato rin siya. Pati si Sayan, yan po. Binuo po namin yung storya. Kasi in my mind, pag gumagawa po kasi kami ng album, kuwari yung pagsibol, pagtatag, hanggang sa simula at bukas. Hindi pa nagagawa yung kanta, may storya na po siya. So parang pinaplant na po namin lahat. So ganito rin po yung sa album. May story na po ako in mind. Mauuna lang yung music, pero ngayon ko lang po nagawa yung film. Kaya hindi nakapagtataka na kayo kasi ang puso nyo ay storytellers. Kaya marami kayong maikakwento kung ano man yung platform niyan. Balik kanta, album, film. Kaya we want to say that we're very amazed, but honestly, we're not surprised with the capacity of your talent at talagang siksik talaga ang inyong mga ideas sa inyong utak, sa inyong puso. And we're just very happy that we're able to see and watch yung inyong mga creative art forms, lahat ng mga pumapasok sa inyong mga utak. Ayan sila. Grabe, banda dito talaga, sobrang reactive. Sobrang reactive siya sa bawat dapa mo. Diba? Nung may sumigaw kanina, pangit yan. Naku, handa sila makipag-away. Grabe talaga. You know, honestly, seeing the posters and then the posters lalo na dyan sa labas, iba't ibang klase ng posters, parang I wasn't sure kung thriller ba to or horror ba to, kasi it reminded me of The Witch o kaya Silence of the Lambs o kaya, di ba? Tapos meron ka isang poster doon na parang very anime to. Sa mga nanonood ng Ghost Fighter noon, sabi ko, ay parang si Dennis to ng Ghost Fighter, ang ganda. So yun, so naging parte ba yun ng creative process mo? Like talagang you wanted something mysterious, yung parang ganon. Opo, talagang ganun po siya. May suspense and mysterious. Gusto po kasi magkaroon yung mga tao na yung parang curious sila sa kung ano yung mangyayari. Bakit siya may headpiece? Wala lang, trip niya lang, papauso lang. Pero I leave them to the audience kung ano yung maging interpretation nila. Pero exciting. And sayang, tapos na yung Halloween. Ang daming costume yung perfect yun. How was it like naman working with Direk Sunny Calvento for the project? Sobrang chill po ni si Direk Sunny. Nasaan ba siya? Nandito ba siya? Nasa Q Cinema ata po si Direk Sunny, tama po? Alright. Yan, busy. Sobrang chill po. Sa totoo lang po, ang daming kinaharap na problem nung shoot namin ng film. Sa Batangas po namin siya shoot. Tapos may bagyo po nun. So, ang dami po naging aberya kasi syempre, hindi kami makakapag-shoot habang umuulan. Masira na lahat ng equipment. So, there were compromises. Pero thankful naman ako na hindi nagpanik yung buong team, but they tried to like find a way to have a workaround dun sa pwede namin nangyari. Tapos nung nandun ako sa scene ng dagat, talaga pong may scene doon, nakahiga ako, tapos nagtakbuhan sila lahat kasi makikita mo po yung ulan, as in paparating na. Bagyo po dun sa kabilang part, tapos papalapit na sa amin. Grabe. So, yun po, marami pong oras na siguro po nasayang dahil nga po may bagyo. Oo. Can you share, nailaban nyo, di ba? Nailaban naman. Can you share how long yung, how many days kayo for the short film? 3 days po ata. Tatlo ba yun? Kasi ang dami rin mga flashes na parang hindi lang yung typical na story maraming mga scenes na parang, ganyan, di ba? Gaganon ka doon, di ba? Yung parang, naku, ano nangyayari? Saan yung may tribes, ganyan, ano nangyayari?
nangyayari? Kaya sabi ko, naku, ang daming palang kinuhang eksena dito. Ilang araw kaya to? And you know what? Ang daming natuwa sa back-to-back album release mo. Ang dami rin nagulat na Alon and then Laon. Talagang magkasunod siya last September. Is there a reason for this? Kung bakit ang bilis ng pagitan nila? Oras po. Hindi po kasi, syempre marami pong tayong ginagawa. At yung mga personal endeavors ko po, ayoko po rin sagasa siya sa mga ginagawa ng group. Also, syempre po, yung Alon po kasi, it's on the heavier side. Tama. Ayoko po iwan yung mga audience ko na nasa mabigat na feeling. Kaya Yes. po agad nilabas yung Laon na album. Oo. So yung... Wow! Diba? Thank you, Pao! Yung... I love you, Pao! Opo, yung Alon, sobrang heavy po kasi nun eh. Actually, Tama. pag pinapakinggan ko po yun, hindi ko siya masyadong pinapakinggan kasi parang nare-relieve ko yung mga experiences ko before. So, hindi ko masyadong pinapakinggan. And kaya rin po may extra track dun sa Alon na album na Breathe. Kahit wala pa siyang lyrics, yung chord progression and then yung sound niya is leaning towards to something inspiring and hopeful. Parang sa ganun, makahinga yung mga tao dun sa experience ng album kapag pinakinggan po nila. Oo. Ayun po. Oh, thank you naman. Naisip mo kami doon. Wow, grabe talaga. Grabe talaga ang pinuno natin. Diba, meron, actually naisip ko rin doon, parang siyang, yung parang yin and yang, yung meron kang, diba, meron kang, ito, wow, bigat. Tapos biglang, ganyan na siya after, diba? Kaya ang saya pakinggan, kasi nga, kwento, experience, emosyon, yan din yung nararanasan namin dun sa dalawang album na nirelease. And, okay, are you able to share with us yung specific lang, na-mention mo na parang ang bigat kasi parang yung, lalo na yung sa Alon na it reminded you of your experiences. So, ano yung kwento ng Alon? And then, ano yung kwento ng Laon? Yung Alon, Waves in English. Parang yun po yung parang part in my life na parang tinuturing ko na obstacles, challenges in my life. Most of the songs, if not all, talagang nasulat ko po siya during my darkest times po. Siguro po yung, like yung Kumunoy, nasulat ko siya nung trainee days pa lang po namin. Nung nagkawatak-watak po kami lahat, nung naiwan si Stel. Parang sabi ko, ano ba yung mangyayari sa akin after 3 years of training? Parang nasayang lang ba yung oras ko, ganon. Saan ba talaga ako destined? Ano pa yung purpose ko? Bakit ito yung hinahanap ko? Parang ganon. So, nasulat ko yung Kumunoy. And after ilang years yun, ang tagal din, no? Bago siya na official release. Tapos yung mga songs naman po, eventually, naisulat ko po paunti-unti. Pero po yung buong album, yung Alon and Laon, isang buwan po, tinrabaho namin ng kapatid ko na si Joshua. Nandun po siya sa likod. Yes! Salamat dahil ito po ay talagang binigyan namin ng oras kasi po it's for me long overdue na talaga siya. Talagang hinihintay siya ng mga fans and ako rin naman gusto ko siya i-share kung ano yung mga nag-experience ko kasi ngayon nga I'm very private. Hindi naman ako nag-share sa social media na kung ano no. Recently lang ako nag-upload ng mga ano. Sana nagsasawa na sila. Hindi, di ba hindi? More! Tapos yung The Boy Who Cried Wolf naman po yung pinili kong title track kasi yun po yung nag-i-embody ng buong storya ng Alon. Kung papakinggan niyo po yung title niya The Boy Who Cried Wolf pero hindi po siya yung fable ni Aesop na ano po. Yung meaning niya po is parang isang katawan lang si sheep and si wolf. So parang dun po sa kwento ng film, it's like your old self na parang you try to be kind to everyone but then the whole world is like giving you these hardships and all. Oo. Tapos Kung ano na tinawag sa'yo. Parang naglalaban po. Yun po yung storya ng The Boy Who Cried Wolf. Tapos yung Laon naman po, yun yan, Laon in time, in English, ay kalaunan. Kaya may Alon kasi wala namang happiness kung walang hardships. So, kailangan in time ma-accept mo yung mga bagay-bagay na ang reality talaga hindi palaging masaya, hindi palaging malungkot. It's always a balance of everything. And you get to celebrate
those good times with, syempre, everyone na mahal mo. Yun po yung parang pinakagusto ko sabihin sa buong album na ginawa ko, Alon at Laon. Na tama yun na you really also won't be able to appreciate the light, the beautiful days kapag hindi mo rin masyado na pagdaanan yung the dark days. Talagang mas lumiliwanag, mas na-appreciate mo yung success because of the challenges. Grabe. And I'm sure marami tayong questions sa ating pinuno, di ba? Yan. Kung ready na tayo, we'd like to open up the floor to our friends from the media to ask questions. We have mics here sa ating mga aisle, and you can ask your questions sa ating pinuno na si Pablo. And also, after that, we're gonna open up the floor also sa ating mga fans, sa ating mga 18, ating mga hotdog, sa mga tanong ninyo para kay Pablo, okay? And also, grabe, naniniwala talaga ako na marami pa dapat tong episodes, di ba? Kasi parang, ano kayo nangyari sa kanya? Nag-worry talaga ako. Yan, sa'yo. Yun. Kaya, yan, sa mga may questions po from our friends from the media, feel free to approach our mic over here. There you go. And introduce yourself, please. Hi, Pablo. This is Hannah from Inquirer. So, first of all, congratulations sa albums and then sa una short film. So, first of all, so you write for SB19, you write for yourself, and then I'm sure you write personally on the side as well. So, how do you deal with creative burnout? Because it's very normal for someone who's very creative and who has a lot of thoughts in their head. Wow, creative burnout. Hindi ko po alam eh. Nag-exist ba yun sa'yo? Siguro po nakakatulong yung sobrang dami kong ginagawa. Like, yung pagmumotor, mahilig ako ma-watch ng movies, mahilig ako gumawa ng ganitong bagay. So marami akong pinagkukunan ng inspirasyon. Even nga po yung writer's block or yung creative, nasulatan ko rin siya, wala na akong maisip, writer's block, ito susulat ko. So parang anything po na nararamdaman ko, ginagamit ko siya para makasulat o makagawa ng craft. Regardless kung own experience man siya or experience of others, because I know lahat naman tayo may istorya na possible na maka-heal or makarelate yung ibang tao, and if hindi man niya masabi yung storya niya, di ako na lang ba? Ako na lang gagamit, di ba? Great question and great answer. Basically, you just find inspiration from everywhere at hayaan mo na yung makulit mong utak na kahit sa simpleng burnout or bored feeling, magagawan mo pa rin ng Tsaka ang problema ko rin po pala, pag wala akong naisip, hindi po ako tumitigil until may maisip ako. So, hindi ko po alam kung healthy yun. Pero, mas nakakaisip po ako pag pinipiga ko yung sarili ko. Kahit na wala na lumalabas. Ganun. Nakakatulog ka naman. Nakakatulog naman. Oo. Mamaya after this. Yes, do you have an additional question for that, Hannah? Yes po, may follow-up. Yes po. Pero Yes po. napaisip ako dun sa pinipigay yung sarili. So, yun. Anyway po, follow-up ko lang po is, Alon is about going through a dark phase in your life. So, as a creative, how do you separate your negative thoughts into channeling it into something positive and creating into art instead? Hindi ko rin po. Ang hirap na. Ang hirap naman yan. Hindi, pero Sa Miss Universe ako po kasi hindi ko masasabi na optimistic akong tao. Siguro nasa gitna ako. I always look at the negative side first before delving into something. Kasi mas naiisip ko kung paano ako kakawala kapag inisip ko yung mga negative side rather than the positive side. Parang masyado ako na madalas din po hindi ako tumatabay kasi yung 18 sobrang yung love for 18. Kaya minsan pag nakakita ko ng mga criticism sa social media, tuwa ako kasi puno-puno na kami ng pagmamahal. So yun talaga yung hinahanap ko. Ito yung basher ni Estelle, titingin ko ngayon, bro. Yung basher ni Kasi sometimes, di ba, malay mo naman po, meron talaga silang mga criticisms na pwede talaga namin gawin or i-apply sa daily lives namin.
Pero if it's like pure bashing without any evidence or any basis, yan, wag na lang. Mapagod. Pero ayun po, ano po yung tanong niya? Paano niyo po siniseparate yung negative thoughts for yourself para tuloy lang sa trabaho? Ayun po, mas inisip ko yung negative. Para positive na lang yung lalabas sa akin. Ganun. Oo. I guess tama po no. Yung answer mo is, I guess hindi mo siya sinesensor. Tinatanggap mo, di ba? Tapos eventually nagiging kanta. Para talagang, di ba? Yung puso mo, ramdam na ramdam mo yung nag-piss, di ba? Di ba? Klaro-klaro naman. Yes, any additional question? Okay na, thank you, Pablo. Congratulations. Beautiful, beautiful question. Salamat na challenge ang ating pinuna na paisip. Pero actually, na-share na rin naman niya kanina na everything nagiging kanta. Yes! Please introduce yourself and share your question for everyone. Ano po, I'm Bianca and I'm from Rappler po. So my question is po, your fans have known you not just as a composer or producer, but also a storyteller. You have always talked about your solo project being your outlet for the stories that you want to tell as a solo artist. And this short film really shocked everyone. And although your music videos have always been stellar, does this mean there will be more projects for Pablo, the visual creative? And what kind of video executions would you be expecting from you in the future? As a soloist po, siguro pwede ko naman sabihin, ito po kasing album, kaya ko rin po binuhos yung time ko dito kasi I know yung hotdogs talaga. Ang weird sabihin ng hotdog. Matagal na po nila hinihintay yung album ko. So kaya po ako naglabas ng 2 album kasi matagal ako mawawala. Hindi naman po, pero makikita pa rin nila ako. Pero ako po personally, I want to focus my energy on yung group namin na gagawin. Kasi po, meron kaming papalabas sa simula. And po, yun naman lagi namin sinasabi, like, siguro, ako personally, I could say na wala namang 18, wala din namang hotdog. If it weren't for the door that SB19 opened. So, yun po, dun po ako nagsimula. So, yun po muna yung ipofocus ko. Yes! How about daw po as a visual creative? Let's say, may upcoming films ba? Mga iba kami din. Sabi nila, artista na si Pablo. May mga ganyan ba? Artista na si Pablo. Sabi na no? Si Ken na yun, si Ken. Nasaan ba si Ermi? Ano lang po, update na lang sa social media. Yes! Pero ayun po, definitely. Kasi lagi naman po namin nababanggit na, yan, lalo na po si Justin. Sabi niya na talagang hilig niya yung mag-direct ng film. Yes, yes. Ang dami namin gustong gawin. Pero po, ayun po, isa rin po yan sa mga gusto kong subukan. Apart from acting. Definitely. And we could see the gift is there. Talagang, hindi dito. Ayan. Pero kanina you're watching it, we're like, oh my gosh, yes. Galing, naramdaman talaga. Kahit walang dialogue na. Oh my goodness, hindi ko man na, wala kang ang dialogue, no? Meron pa. Ganun din. Pagdadana pa. Mata-mata! Buman mo kami sa mata at saka sa chapped lips, diba? Very good makeup ni Mac Igarta. Yes, were we able to answer your question? Yes po, thank you so much po, and congratulations po ulit. Thank you very much, Rappler. And next question over here. Hi Pablo, Raj from Preview. So, madali lang yung question, how are you? So, how did you feel once nag-roll na yung credits and then seeing everyone's reaction? Kanina po sobrang kinakabahan ako, pero iniisip ko na lang parang, yun nga po, sabi ko kanina, this is a piece of me na hindi ko madalas na share. If hindi man ako vocal sa mga feelings ko or emotions, through art or through this, na sana na nakaka-relate sila or nararamdaman nila kung ano yung nararamdaman ko rin. I'm just really happy to like celebrate this milestone with all of these people kasi nandito naman po ako, to be honest, nandito po ako kasi
hindi dahil sa sarili ko lang. Nandito po ako dahil sa lahat ng tao na nandito ngayon. You're a part of who I am. Ayan po. Kaya thank you so much for supporting this film. And sana po ay na-enjoy nyo talaga yung film. Thank you po. Yay! Thank you for your question. Thank you, Preview Magazine. Ay, grabe. Alam mo, I just have to say, hindi ko nga napansin na wala kang dialogue. Kasi sobrang klaro. Lahat, mata pa lang. Ngayon ko lang na-realize na, wala ka nga palang linya. Iba talagang pinuno natin. Grabe. Yes. And next question, please. Hi, Pablo. I'm Hans and I'm from Mix. Hi, Mix. Hans from Mix. Yes, congratulations on your short film and your album. So, talking about the negative thoughts, the criticisms online, and even the message of your short film, with everything that you've accomplished, what do you believe is the most misunderstood, if meron man, part of your journey or artistry that you wish other people could see? Sa akin po? Yes po. Okay, Miss Kaki. Misunderstood part of my journey, Jerry. Naku, napakahirap na. Ako, siguro po, ito, I'm always jealous of people na kasi po, hindi ko alam, meron ata akong aura na parang unapproachable. Hindi ko alam. Pero, my brother, especially my Kuya Kevin, parang he's always able to, approach people and talk to them with ease. Ako po, personally, hirap na hirap ako dun. Yung parang, paano ba? Yung first na makikipag-usap. Yung parang extrovert, ganon. Parang eventually, once I get to know people, parang, ayun po, dun ako mas naging komportable. Talagang nagiging clingy ako yung ganung part. Ganung side. Pero, ayun po yung side na medyo, siguro, parang I'm having confusion or questions within. Bakit ganun? Parang takot sa akin yung mga tao. Bakit? Nakatayo lang ako, natatakot na sila. Yun po. Kahit even the people hindi ko pa na-meet ever, parang pag tinanong mo sila kung anong impression, parang nakakatakot daw. So, may sungay, may bangil ba ako? I don't know, or magulo ba yung mukha ko? Yan po siguro yung hindi naman siya frustration but question my mind lagi. So tinatry ko lagi na kapag nakita approach, kahit awkward pero yes, yun natin. Baka na-intimidate lang sila sa angas mo, di ba? Baka yun lang yun. But honestly, it's so endearing. Nakapalta na nga ako. Nakapalta na. But honestly, we find it so endearing kahit yung mga Ate Chona moments mo, di ba? Favorite natin yan, di ba? Dinob na Ate Chona moments. But we love it because that makes you who you are, di ba? Para iba-iba yung timpla. Na-answer po ba namin ang nasagot ko ba? Yes, but thank you. Oh, yun, perfect. Thank you! Thank you, Hans from Mix. And ngayon naman, hot dogs. Ready na ba kayo sa question ninyo? We're gonna open up the floor. Feel free to approach our mic and ask yung mga questions. Yes, mayo ka na ate. Go for it. Tanungin nyo. Pati dito sa side na to, may mga questions kayo para dito sa ating pinuno. Go! Take it away. We'll start muna from this part. At iinom muna si Pablo. Maghahanda to para sa mga questions ninyo eh. Yes, tungkol sa film, tungkol sa album. There you go. Let's start from this side. Ayan na, nakapila na yung mga tao. Let's go. Introduce yourself muna, of course. Ayan, start muna tayo dito. Hi, Pablo. I'm Eliu, all the way from Bulacan. Yes! And, behalf of your fans, gusto ko lang munang i-thank you ka na nag-commit ka sa mga promises mo despite of short period of time. So from the album, and ito, sobra-sobra pa. So for that, thank you. Thanks, Mom! Ang original question ko po talaga is, ano bang mas mahirap?